At simula nga bukas, Wednesday hanggang Thursday, June 9 hanggang 10 ay nagpalabas na ng memo sa Senator Gatchalian at Oh, June 9 and 10. Ibig sabihin hanggang bukas. Bukas is supposedly the Blue Ribbon Committee hearing. So wala na naman tao. So they're gonna sabotage again. Hindi kasi nila kayang mapigilan si Senate President Alan Peter Cayetano kasi constitutionally, siya ang inilagay dyan. Kahit ayaw nyo sa kanya, wala kayong magagawa. Parang si Bongbong Marcos. Ayaw ng tao kay Bongbong Marcos pero wala naman kaming nagagawa. Di ba na siya pa rin naman ang presidente ng Pilipinas, di ba? Kahit naman sandamukan ng mga taong umiyak sa kalsada, hindi naman mamawala yun because constitutionally, nilagay siya dyan. Oo, demokrasya ang naglagay sa kanya dyan. So, anong gagawin natin? Aantayin natin, una, baka mamatay yan. Aantayin natin, baka mag-resign yan. Aantayin natin na baka, baka bigla na lang maglaho yan. O, yun, pwede na tayo maglagay ng panibagong presidente. O, pero hanggat buhay ang ulol na yan, wala tayong choice kundi magtiis. Ganon din kayo dapat kay Alan Peter Cayetano. Antayin ninyo, magkaroon kayo ng numero, maging 13 kayo, 14, 15, gusto nyo maging 20 pa kayo. Oo, matatanggal nyo siya sa posisyon. Galingan ninyo sa gigipit dito sa mga kasama ni Cayetano para lumipat sa inyo. Willing naman ibigay si Cayetano eh. Yung posisyon na yan eh. Basta daanin nyo lang sa legal. Hindi yung aagawin nyo ng ganun. 12 lang kayo. Tapos sasabihin ninyo, hindi na siya ang Senate President. Eh, hindi nyo naman siya natanggal. Hindi nyo naman siya natanggal ang Senate President. Kailangan majority which is 13 eh. O, paulit-ulit na tayo dyan eh. So kung halimbawa 14, yung bumoto, natanggalin si Cayetano, alam nga naman, tumayo pa rin siya dyan. Siyempre nakakahiya naman na, di ba? Di siyempre bababa na yan siya. Tapos may kipagtrabaho na siya sa inyo. Ganun naman ang buhay dyan sa Senado eh. Walang hiya kayo, hindi kayo makapag-antay ng time ninyo eh. Inagaw ninyo kay Mig Zubiri, yung posisyon. Inagaw ninyo si Mig Zubiri, umiyak man lang yan, bakla yan eh. O, inagaw ninyo kay Chis Escudero. O, si Chis Escudero pa nagpanumpa kay Tito Soto. Tapos naagaw sa inyo, putsang ina, nagngangaw-ngaw kayo. Walang hiya kayo. Sumunod kayo sa batas. Kami nga sumusunod sa batas. Kahit na gigil ng taong bayan kay Bongbong, pinababayaan nila ng dyan niya nagpa-party-party, naglalasing-lasing yung mga yan sa Malacanang. Wala kaming magawa eh because yun yung batas eh. Pero pag namatay yan, si Bongbong, alam nga naman putang ina, kahit bangkay na siya, presidente pa rin siya. Siyempre, sabi ng batas, papalit na sa kanya yung kanyang constituted na vice president. Wala na kayong magagawa ron. Ganon din yun. Tinitiis nga namin yung paghihirap eh. Kahit natatanga-tanga yung presidente natin eh. Kasi ito, ilang araw lang yung aantayin ninyo. Para si Alan Peter Cayetano, baka sakali may madagdagan pa kayo at mapatanggal nyo si Alan Peter Cayetano. Buti nga sana kung pwede kaming magbotohan ulit eh. Pwede bang ulitin natin yung botohan para ipatanggal si Bongbong Marcos? Baka kung pwedeng gawin yan, katulad dyan sa Senado, maniwala kayo, baka wala pa isang taon, wala na sa posisyon yan si Bongbong. Hindi ba? Utang lang, swerte-swerte nyo nga dyan eh. Kaya nyo magpalit-palit ng leader eh. Dito sa Pilipinas, kailangan namin at antayin mamatay o kaya 6 na taon na magsilbi ang ulol na yan eh. Napatupad na muna ang work from home arrangement para nga sa Senate Secretariat at sa mga Senate employees at ang tanging papasukin ay yung Office of Senate Sergeant at Arms. Maging kaming mga miyembro ng media, hindi na muna pwede pumasok ng Senado simula bukas hanggang Huwebes. Imagine, walang media, walang mga tao. So kung magkaroon ng hearing bukas, anong gagawin? Walang magko-cover. Baka mamaya niyan, utal-utal na naman yung live feed dahil patay-patay na naman yung mga internet dyan. Di ba nung nakaraan, nakita nyo yung Blue Ribbon Committee hearing nila Marcoleta, putang ina yan, nahuhuli yung bibig. Walang internet. Tapos yung Blue Ribbon meeting, consultative meeting, tangina niya, naging consultative meeting, ang daming mga pinagsasasabi doon. Anong agenda ng meeting? Dapat nakalagay yun eh. If this is a consultative meeting, dapat may agenda yung meeting. Ano yung agenda ng meeting? Ilalagay natin kung sino yung mga members ng komite. Tapos ito yung mga i-discuss natin. Di ba dapat ganun? Para ka namang bobo, hindi mo ba alam kung ano yung meeting? May pag-uusapan kayo, meron kayong agenda. Saan ka naman makakita ng meeting? Inimbita mo yung NBI, Ombudsman, DOJ. Tapos, pinagtatanong mo sila sa mga bagay-bagay. Tapos, doon sa meeting na yun, siniraan yung mga ipapatawag ninyo na mga resource person. Tanginan yan, hindi na meeting yun. Press conference na yun. Walang hiya kayo. Puros kayo kabalbalan talaga eh. Putang ina, ginagawa nyo tanga yung mga Pilipino. Mas tanga kayo eh. Kaya ngayon, takot na takot kayo. Bukas, magkakaroon ng hearing. So, walang tao. Huwag kayong magalala. Pupunta mga vlogger dyan. Kami na magko-cover at sigurado ako mas malaki ang reach namin kaysa dyan sa mga mainstream media, mga bulok na yan. Nakita nyo nga, nag-Facebook live si Senator Robin Padilla kasama yung 18 Marines eh. Di ba? Mas marami pa nanonood sa kanya kaysa dyan sa kabalbalan ng mga meeting ninyo. Ibig sabihin, ayaw sa inyo ng tao.
Ganun lang kasimple yun. At may ano yung ibang mga senador ay nakatanggap din ba ng ganitong impormasyon? Jiggy, narinig na rin daw ni Senator Tito Soto ang kaugnay sa sinasabing O, tayo na, sila lang nakarinig eh. Oh, the threat is clear and present danger. Before serious consideration should be taken, lockdown the Senate if threat presents a clear and present danger. Yan ang gusto nila, i-lockdown yung Senate. Hanggang si Cayetano ang Senate President, mga bossing, ila-lockdown nila yung Senate na yan para hindi makapag-function si Alan Peter Cayetano. So, totoo ba yung sinasabi ni Alan Peter Cayetano na since day one, they've been trying to put me down. They've been trying to oust me since day one. O ito, pag nilockdown nila yung Senate, makakapag-function pa ba si Alan Peter Cayetano? Siyempre hindi na. O pag nilockdown nila yung Senate, makakapag-function pa ba yung Blue Ribbon Committee hearing ni Marcoleta? Siyempre hindi na. Bakit? Ba't nila pinipigilan yun? Sabi ko nga sa inyo, ano ba talaga ang pinipigilan nila? Is it the impeachment of VP Sara? Because yung impeachment ni VP Sara, mayroon ng calendar date yan. Nagsumpa na sila dyan. So, no questions asked na dyan. So, ito bang Blue Ribbon Committee? So, ibig sabihin, ganito talaga kalaki, ganito talaga kalalim yung problema natin sa corruption na yung mismong mga tao na gustong hukayin kung gaano kalalim ang corruption sa Pilipinas ay pinipigilan ng mga tao na ito. Diba? And you owe it to the people. You should tell the people what kind of threat we're talking about. Anong klaseng threat ito? Death threat ba to? Ang inang yan. Tapos sila lang ang nakakaalam. Siya, yung mambubudol itbulaga group Senate lang ang nakakaalam. Yung ibang mga senador naman, hindi naman nila alam. sa seguridad sa Senado, posible daw na i-consider yung lockdown ng Senado kung malinaw at delikado talaga yung security threat na yan. Habang si Senator Ping Lacson naman sinasabing hindi lang banta sa Senado ang narinig niya. May Ay na lahat, puro chismoso eh. Sketchy and raw. The level of frustration within the armed services has reached up to battalion and regional level. So, ibig sabihin, mga sundalo ang susugod dyan sa Senado, gano'n? Though still sketchy and raw, the level of frustration within the armed services has reached up to battalion and regional level. So, ibig sabihin, nagrereklamo na yung mga militar. So, inaamin nyo na nagrereklamo na yung mga militar. So, kung nagrereklamo na yung mga militar, sino bang administrasyon ngayon? So, nagrereklamo na sila sa administrasyon na ngayon, ganon? Juicy, ha? O, talagang matindi ito si Bekla, ha? Matindi yung mga binibitawang salita. Sila lang ang nakakaalam. Sila lang ang nagpapaikot. Sila lang ang nagpo-float ng idea na may threat sa Senado. Masyon din daw siya ng pagkadismaya sa hanay ng sandatahang lakas ng ating bansa. At base sa intel niya ay lumalakas daw nga talaga yung frustration na yan mula sa hanay ng EFP. Babala ni Senator Lacson, posibleng magamit yan doon sa mga mang-aabuso niyang pagkagalit na yan at pagkadismaya na yan. No, mga gusto... Noon pa yan. Noon pa galit ang mga uniformed personnel natin. And actually, ito ang pinaka-kabastusan kasi dito eh. Yung ikaw, Erwin Tulfo ka lang. Ikaw, Rapi Tulfo ka lang na putang ina. Wala ka naman nagawa sa bayan eh. Wala ka naman nagawa. Yung mga sinasabi mong natulungan mo dyan sa mga programa mo, lahat naman yan eh. Ikaw ba tumulong dyan? Mga sponsors naman ang tumulong dyan eh. Production kayo eh. May budget yung inyong production eh. Hindi ba? Ang tumutulong sa mga yan, galing doon sa mga producers ninyo. Yung mga funders ng mga ninyo, ng mga shows ninyo. At yung mga shows ninyo, ang target talaga niyan is to gain views para kumita ng pera. At mas madami pa ang mag-invest sa inyong programa. Galing ba sa bulsa mo yung itinutulong mo sa mga yan? Galing yan sa mga program sponsors ninyo. At isa pa, mas malaki yung kinita ninyo sa buhay nung mga sinasabi ninyong tinulungan ninyo kesa sa itinulong nyo sa kanila. Baka pagka bumalik yung mga tinulungan ninyo, nakita nila, oy sir, 300 million views na yung episode natin . Yung nagmamakaawa ako sa misis ko, napatawarin niya ako sa pambababae ko. Sir, 5,000 lang binigay mo sa akin . Baka naman pwede, makahati man lang dyan. Total, mukha ko yun nandiyan dyan. Tapos habang panahon na nagpe-play yan sa tuwing gusto mong i-play yan. Baka naman, tapos na yung kwento ng buhay namin. Naghiwalay na kami mag-asawa ng tuluyan. Putangin na yung istorya namin nandiyan dyan pa rin. Pinakikinabangan nyo pa rin hanggang ngayon. Baka naman. Pannegosyo lang. Di ba? Kasi yayabang mo na, ano na ba nagawa ng mga Duterte sa bayang Pilipinas? Puta, madami
dami Erwin Tulfo at alam nyo ba, pumunta kayo sa Davao, putangin nang yan. Isang distrito lang hinahawakan ng anak mo. Puta, napakayabang ninyo. Puntahan yung distrito ng anak mo kung kumikintab ba yung mga kalsada dyan. Hindi naman. Pumunta kayo ng Davao para malaman. Pumunta ka, Erwin Tulfo, Rapi Tulfo, sa barangay ni sa barangay, sa distrito ni Pulong Duterte. Tingnan mo kung gaano kaganda yung distrito. Tangina niyan, baka mas malawak pa sa airport yung mga kalsada dyan. Pakyo kayo. Tingnan ninyo. Anong nagawa ng mga Duterte? Anong nagawa ni Pulong? Marami. Ang tanong, ikaw, anong nagawa mo? Kaya ka lang naman tumutulong kasi maraming lumalapit sa'yo na umaasa ng ano mo. Pag ikaw nagbigay ka ng 1,000, tulong na yan. Binibilang mo na yan. Tainang yan. Tapos sasabihin niya pa na nananaksak daw ng bugaw si tawag dyan, si Pulong Duterte. Putang inang yan. Mabuti na yung nananaksak ng bugaw kaysa kumukuha ng babae sa bugaw. Diba? Walang hiya kayo. Mang-destabilize ng gobyerno at ang pagkadismaya daw ng mga sundalo nagmumula sa iba't ibang mga issue gaya na lamang ng agawan ng liderato sa Senado, nariyan din syempre yung flood control scandal at yung pagtaas ng presyo ng langis at iba pa. Sa ngayon, tahimik lang daw na nagmamasid ang AFP at hanay ng AFP sa mga sinasabing iba't ibang banta at yung frustration na nararamdaman ng ilan sa kanilang mga miyembro. Jiggy. Yung Cayetano Block, anong sinasabi naman nila? Sa ngayon, Jiggy, kini-question ni Senator Alan Peter Cayetano bakit daw ibinahagi lang yung particular report na yan ng security threat sa Senado sa iilang senador at hindi sa lahat sa kanila at hindi raw sa lahat ng empleyado. Tinatanong din niya yung credibility ng NBI. Kailan pa daw ba naging lead agency sa Intel ang NBI? Nasaan daw ang AFP at ang NICA sa mga... Sakto. There's NICA, AFP, ISAP. Ang dami. Tapos NBI, manggagaling sa NBI. Ang inan yan. The very same group na nagkalat naghasik ng kaguluhan dyan, unrest sa Senate, sila ang nagsasabi na na may threat na ang Senado. Parang ganito, ilagay natin. Perfect analogy. Kung sino may dala ng lighter, gasolina, siya yung nagsasabi na may gustong manunog sa Senado. Ganon. Yung may hawak ng ebidensya, na susunugin yung Senado, putya yan, sila yung nagsasabi na, hoy, may susunog sa Senado. Ano yung hawak mo? Apoy at saka gasolina. Tanginang yan, ba't ka nagsasabi may susunog sa Senado? Ikaw yung gustong sumunog sa Senado. Diba? Ano sense nun? Okay man lang, meron tayong threat na nakuha. Kanino natin nakuha? Sa NICA, sa ISAP, sa Armed Forces of the Philippines, sa Department of National Defense, sa National Security Council. Because sila talaga yung mga intel, yung mga may hawak ng mga intel gathering groups yan. Okay man lang sana kung gano'n. Pero sa NBI. Tangina niyan. Para ka naniwala kay Father Plaby. Walang hiya naman talaga. Sitwasyong ito na sila talaga yung nag-a-assess ng mga intel reports specifically kapag mga security threats. Alam mo, Jiggy, ang sabi ni Senator Alan, kapag daw ipinaparating lang ang umano'y banta ng seguridad sa iilan lamang mga senador at hindi sa kanilang lahat, pwede daw yung gamiting political instrument o political tool. Samantala, Jiggy, may babala ang palasyo laban sa mga nagtatangkang manggulo sa Senado. Pakinggan natin ang pahayag ni Palace Press Officer Claire Castro. Tayo na, may sasabihin na naman itong lokal-lokal na to. Ano ba yung sasabihin nitong lokal-lokal na to? Tangina tong tao na ito. Ito si Claire Castro, tinanong ito, sabi sa kanya, Ma'am, anong masasabi mo na na-dismiss na lahat ng mga kaso ng pagnanakaw ng putang inang pamilyang Marcos na yan? Alam mo sagot niya, ay spokesperson po ako ng presidente, hindi po ako spokesperson ng pamilya. Tarantado talaga di ba? Lahat ng itanong mo sa kanya, meron siyang sagot. Pero kapag tungkol sa pagnanakaw ng mga Marcos, putang ina, tahimik yan. Buti, hindi niya sinabi, kasalanan na naman ng mga Duterte yan. Nung nakaraan naman, nung travel, etong si, yung DOH secretary natin, yung isang DOH secretary natin, pupunta sila sa Switzerland. Putang ina, ginamit ang pera ng taong bayan para yung kanyang economy class na upuan sa aeroplano, ginawa niyang business class. Pukin ang ina niyan, alam niyo kung magkano business class na yan? Kulang-kulang kalahating milyon yan. Yun yung nakahiga ka na sa aeroplano. Binayaran ng mga Pilipino ang comfort ng buwaka ng inang taga-DOH na yan. Tinanong si Claire Castro, sabi sa kanya, Ma'am, ano masasabi niyo doon sa DOH na yung economy class, ginamit niya yung pondo ng DOH para i-convert niya or i-upgrade niya to business class yung kanyang upuan para daw payapa yung kanyang pag-travel sa Switzerland.
Ano sabi nito ni Claire Castro? Ayaw namin munang mag-comment diyan. Pabayaan natin yung ombudsman kung may kaso ng isinampa. Pukin ng ina ka. Pera ng taong bayan yung ginamit doon sa upgrade na yon. Samantalang si Inday Sara, pera niya yung ginagamit niya pag nagpupunta sa ibang bansa. Putang ina mo, galit na galit ka. Tarantado ka talagang babae ka. Kapag sa kanila ang iskandalo, putatikom ang bibig ng buwaka ng inan to. Pero kapag katungkol sa mga Duterte, putyang ina, ang hasang niyan, pulang-pula. Talagang, kakagat yan, parang tigre yung ulol na yan. Di ba? Putang inan yan. Pakinggan nga natin sabihin nito, walang kwentang tao na ito. It is now being validated and it has been deferred to the proper authorities. Sa mga nagtatangka, dahil nga may nauulinigan po na ganitong mga security threats, kayo man ay senador o ordinaryong tao na nagsasagawa nito, Uy, binagbabantaan ng ordinaryong tao? Tama ba yung narinig ko? Na kayong mga ordinaryong tao na nagbabanta. Martial law na ba to? Never again, o never against? Ang ina niyan, pinagbantaan yung mamamayang Pilipino, the very same people that put these assholes in power, pinagbabantaan nila. Kayo humanda kayo. Wow. Tang ina, boss na boss Pucha, para silang hari ng Pilipinas Parang nabili na nilang bayang Pilipinas Tang ina to mga to. Mga abnormal talaga. Kung ako yan, ang sasabihin ko doon sa mga napapabalita o kung involved kayo dito sa mga namumuong may masamang balak, kami po ay naninikluhod sa inyo at kami po ay humihingi po sa inyo ng pangunawa. Alam ko, frustrated na po kayo, pero ginagawa po namin ang lahat ng aming makakaya. Instead, kayo po ay manggulo. Kami po ay nananawagan na sana maging kalmado lang po tayo at tumulong po tayo sa pamahalaan. Di ba dapat ganun? Pero ito putang tapang ng mukha ni ate. Tangina, kala mo siya may-ari babala sa mga tao. Kaya senador ka, ordinaryong tao ka. May babala siya. Ano yung babala? hindi po kayo makakaligtas sa kamay ng batas. Putsang ina, mantakin mo. Ganito kabobo itong administration na ito. You see unrest amongst your constituents, your people. Tapos ganito sasabihin mo, i-gaslight mo. Humanda kayo, hindi kayo makakatakas. So parang hinahamon mo pa sila. Tanga. That's not how you handle it. Kung talagang ayaw mo ng gulo, pukin ng ina mo, sasabihin mo sa kanila, makikipag-ano ka, ikaw yung kauna-unahan, ikaw yung nasa taas, ikaw yung bababa, para anuhin mo sila, ipacify mo sila, or ikalmahin mo sila. Hindi yung, kung may binabala kayong masama, humanda kayo, putsang ina ninyo. Gagamitin nyo ang puwersa ng sundalo at kapulisan laban dito sa mga ordinaryong people, sa mga ordinaryong tao na magde-demonstrate against you. Bawal na ba yun? Bawal na ba yun na ang mga tao ay peaceful na mag-gather para iparating sa inyo yung kanilang frustrations? Hindi ba dapat ang ginagawa ninyo when people are frustrated, di ba dapat ang ginagawa ninyo, pupunta kayo sa kanila and you make a dialogue with them. Si Pangulong Duterte, yung SONA niya, natatandaan nyo, yung mayroon nagrarally-rally, yung SONA niya, pumunta siya dun sa rally na yun. Sobrang delikado nun kasi puros mga komunista yun. Pero napunta siya dun and nakipag-usap siya sa mga yun. Ganun ang dapat na ginagawa ninyo, hindi yung tinatakot nyo pa yung mga tao na, putsang ina, gutom na yung tao, galit na yung tao, tapos tatakutin ninyo na hindi kayo makakatakas sa bansa, sa batas. Gagamitin nyo yung batas para proteksyonan yung negative 15 na trust rating ng presidente nyo. Tarantado pala talaga kayo Tangina ninyo. Oy, kaya nagagalit ang tao dahil imbis na kinakausap niyo yung taong bayan para maging kalmado, pukin ang ina ninyo, hinahamon ninyo. O baka mamaya yung hamon niyo na yan, pagka nahinog yan, baka putang ina, Claire Castro, baka umalis ka sa Pilipinas, ha? Grabe, no? Grabe, talagang tinatakot nila ang taong bayan, ha? Kami ang boses ng masa, hindi natatakot. Katotohanan lang, di kami nalulunod. Walang bahid ng sismis, lahat ay totoo. Kahit sino ka pa, pag mali ka babanatan ka. Walang pinipili kulay, wala kaming kinikilingan. Basta para sa bayan, kami lalaki.
halong takot. Mga baluktot, lahat kayo'y tutok.